Isang masayang araw po. Ito po yung ating mga dumalaga na ilinipat. Galing po dun sa likod nga, sa third breeding pen, gawa ng nawalan tayo ng dalawa roon. Excuse me po. Ayan po, yung dalawa pong brown ang nawala. Tatlo po ang batik natin dito. Apat pala. Ito po si Dagul. Siya po ang naunang umanak. Ayan po ang kanyang mga biik. 6 po. 3 itim, 3 may batik. Ayan po yung isang may batik niya. Tapos sumunod na pong umanak ito. Hindi po matanda kung 8 o 10 ang naging anak ng dumalagang ito. Inahin na po pala siya. Yung pong bulugan nating itim ang kumasta sa mga alaga nating ito. At ito pong kasama nila ay nalalapit na rin sa pag-anak. Ang questionable lang po dito ay yung isang itim. Hindi ko nakikitang lumalaglag po yung tiyan niya. So babantayan po namin kung mag-hit yon. Pag hindi po nag-hit ay ating aalisin na. Hindi na po ako magpapatanda ng mga babae na hindi po nagbubuntis ng maayos. Kasi po itong mga ito ay unang nakastahan ng Feb. Kaya po June, July ang ating expect na magiging pag-anak nila. Gawa ng almost 4 months po. 3 months, 3 weeks, and 3 days. So ayan po, yung itim na nakatalikod na yan, malapit na rin po ang kanyang pag-anak. Kita nyo na laglag na ang tiyan at nag-uumpisa na mong mamaga ang kanyang ari. Pero malakas pa pong kumain, kaya hindi pa masyadong malapit naman yan. Isa pong sinyalis yun na medyo tumutumal ang kain bago po umanak. So balikan lang po natin si Dagul. Yan po si Dagul. Siya unang umanak sa ating mga dumalaga at siya rin lang po ang nakikira nating alaga na QB Cross Berkshire. 50% QB po yan, 50% Berkshire. Gawa po yung both parents ni Dagul ay QB Cross Berkshire. So tawid naman po tayo dito sa kabila. Mas marami na po yung ating mga dumalagang umanak dito. Ito naman pong 3 inahin natin nakahiwalay dahil may mga anak na. Ito po si Puti, kasama niya pa rin yung ilan niyang biik dito. May kasta na po yan. Hindi natin isinasama dun sa karamihan. Gawa po ng, excuse me po, nahuli nga po namin na nangangain ng ibang inunan. Kaya po kuminsan nadadampot niya yung biik. Ito po si Batik, isa sa mga 2-year-old nating inahin, 2.5 na po siya. Bigla pong humina ang pag-anak niya ngayon. Dadalwa po ang kanyang naging biik. Ito naman po yung inahin natin na 8 ang biik, 4 po yung namatay dahil nagkasipon ng maaga. Kaya po dati 21 days magbigay ng Respisure, gagawin na po namin ng 14. Tapos uulit tayo ng 30 to 40 days later. Yan po ang ating gagawing mga pamamaraan para ma-survive po natin ang ating mga biik. So si Puti po ay 6 ang naging biik. Buhay naman pong lahat yon. So si Batik po ay ating babantayan. Pag kakaunti pa rin ang kanyang biik sa kasunod, ay ikakal out na po natin. Kasi po dati umaanak naman ng 6 pataas yang si Batik. Hindi ko po alam kung may kinalaman yung pagkakasakit nila late last year. Kaya nga po naputol ang ating production. Kaya humina lang ang kanyang pag-anak. Pero yung iba naman po nating mga alaga ay okay pa rin ang naging anak. Yung pong pinakaunang umanak lang na dumalaga natin dito, ang kakaunti din ng anak. 4 po yung anak. So pagbibigyan pa po natin yon kung makaka-recover. So papasok din po muna ako dito, palit lang ako ng tsinelas
para po makita natin yung iba pang mga biik dito sa loob ng ating second breeding pen. So ito po ang ating second breeding pen. Magkahalo po ang mga alaga natin dito. May matatandang inahin na more than 2 years old at meron po tayong mga dumalaga na isinama sa mga ito. 5 po yun. Yan po, saddleback, mga anak ni Kalinga na ginawa po nating inahin dahil magandang mag-alaga si Kalinga ng kanyang mga biik. So isa po yon sa consideration sa pagpili ninyo ng gagawing inahin na maganda po ang pag-aalaga ng inahin na yon sa kanyang mga biik at marami po kung umanak. 6 up ang minimum po dapat para mapili natin na gawing inahin yung mga biik. Minimum po 6 silang magkakapatid. So yung mga yan po ay tuturukan lang ng kolera at iwawalay na natin. So yan naman po yung ating dapol na gagawin ding bulugan. So yan po ang problema ko sa mga kambing. Malakas pong tumalon, napasok, nakikikain sa ating mga alaga. Ayan po si Puti ang tiyan, isa sa matanda nating inahin dito yan. Mga 2.5 years old po. Ayan po si Pula. Kaya lang po, nangingitim na ang kanyang kulay. Si Pula po ay isang mulefoot. Anak po nung original nating mulefoot na bulugan. So pasyalan naman po natin yung mga umanak dito. Ito po yung huling umanak. Tanda ko po ay 10 ang biik nito. Ayan po sila. Dumalaga po yon. Inalpasan na po itong pangalawang umanak dito. Nakatago po ang kanyang mga biik niyan dito sa likod ng ating mga trusses. Ito po yung naunang umanak na aapat ang kanyang biik. Dumalaga rin po ito. Tapos may inahin po na 8 naman ang biik. At dito po sa may likod nagpwesto. So yan po ang mga alaga natin dito sa second breeding pen na nakaanak na. Ito po pala yung mga anak nung Pula. 8 po sila na buhay pa. Alam ko po 10 magkakapatid dito eh. At ayan po ang kanilang mama pig. Yan po yung ating shed na bagong tayo. 20 by 40. Gagawa pa po kami ng isa pang ganyan dito rin sa area ito para maluwag po ang kanilang magiging silungan. Kausap ko po yung gumagawa ng mga tarpaulin for advertising na ganyan. May mga kakalasin pa po sila. Nakiusap ako na kukunin ko po yung kanilang mga kakalasin. 5,000 po ang presyo, 40 by 40. So magtatayo pa po ako ng isa sa gawi rito naman. So o-order na po ako ng mga concrete post na siyang pagpapatungan natin ng ating mga tubo. Yan po, kita nyo na marami ang heavy pregnant. Kaya expect natin na June, July, marami po ang aanak sa ating mga alaga. Kasama po yung matatanda rin nating breeder
na nandoon sa first breeding pen. So tama-tama po ang mga yon pang Pasko natin. So ang December po natin at Pasko at New Year ay malamang ay hindi po maging problema ni ka-farmer ang source ng lechonin. So silipin naman po natin yung ating mga palakihin sa third winning growing pen. Wala pa pong alas 7 ng umaga, kaya hindi pa pinalalabas sa sugahan ng ating mga alagang tupa at kambing. Yan po ang kanilang morning feeding ng sapal ng soya. So may mga putulpon drum at planggana na ginagamit namin kanilang pakainan. Purong soya po, tinataktak lang yung tuyong soya dyan sa kanilang pakainan. So magkasama na po kambing at tupa ng salo-salo sila. Boodle fight po sila sa soya. Yan naman po ang ating mga bisiro. Magkakalaro rin po yung kambing at yung tupa. So pasyal po tayo dun sa ating mga palakihin na nandito sa third growing pen. Ang 30 mga 30 piraso na lang po ito. 36 ang mga to, binawasan ng 6, so 28 na lang po yung ating mga nandito. Pero hindi po lahat yon ay magiging lechonin kasi nakahalo po yung mga dumalaga pa natin dyan. Dahil kakaunti po yung ating kulungan, kakaunti pa rin yung production, pinagsasama ko na lang po muna para hindi marami yung lugar na aming pinagpapakainan at mine-maintain. So ito po naman sa first winning growing ay mga dumalaga. Ito po yung 6 na ating pinakakastahan. Yan po, nag 8 months na mga yan, kaya po pinagsama-sama na natin. At ito po yung ating junior born na ginagamit. Lahat po ng born natin ngayon ay pinalalagyan ko na ng tali para po pag isinama natin sa breeding pen ay hindi nila ginugulo yung mga bagong anak. Nabanggit ko na po ng ilang beses noon na problema rin yung mga boar sa breeding pens natin dahil mga 2 to 3 days po after na mga anak ang mga inahin, may pheromone po na lumalabas na parang naglalandi sila or in heat. Kaya po pinupuntahan ng boar at pinipilit pong mag-mate. Yung inahin naman po ay nagpapamate pero hindi po nakakabuntis yun. After 1 month po na umanak ang inahin at nag-hit na uli at saka pa lang po malalam na ng ating inahin. Kaya po sayang yung similya ng boar na sasampa sa inahin na hindi naman po magbubuntis. At kung minsan po ay namamatayan tayo ng biik, gawa po ng maggigirian yung inahin at yung bulugan. At syempre dahil po bagong anak yung mga inahin, ay nandun lang po sa kanilang tabi yung mga biik. So yan po yung ating pinagpilian ng mga hinatid kay ka-farmer Engel na mga lechonin. 10 heads a week po ang schedule namin sa paghahatid ng lechonin kay ka-farmer. At dito naman po sa ating winning growing number 4, ito po yung ating napiling gagawing mga dumalaga. Mga January born po ang mga ito. So 6 months old. Pag po 8 months na sila ay pakakastahan natin. So ganyan po, paunti-unti nagde-develop tayo ng ating mga dumalaga para po meron tayong mga replacement gilt. Nag-decide na po kasi ako na hindi na muna ako magpapasok ng bagong lahi
para po sa ating biosecurity. Kaya pag nag-pen po kami ng ganyan, magkakasama po yung galing sa isang breeding area rin lang, para po alam namin kung aling line yung ating mga alaga. At dahil dalawa naman po yung line natin, yung mga female ng isang line ay ibibigay natin sa boar ng kabila naman pong line. So ganyan po ang ating magiging practice, at malapit na po tayong magkaroon ng third breeding pen. I-secure lang po natin na maayos itong ating likod. Tatayuan pa po rin natin ng mga silungan, at ito po ang ating magiging third breeding pen. So ang plano po ay meron tayong 25 heads kada breeding cage or breeding pen. So magme-maintain po tayo ng 75 na inahin. So silip naman po tayo sa ating mga nakatatandang mga breeder sa breeding pen number 1. Ito nga po pala ang aming temporary workshop. Dito po kami nagtatrabaho para pagdikit-dikitin yung ating mga nakuhang banner post para po mapalaki natin. Ang isa pong banner post ay 3 feet by 9 feet. So pag dudugsong-dugsongin po natin yon, gagawa po tayo ng mga 20 by 20 na lona, at yun po ang ating gagamitin sa mga winning growing cages naman. Yung pong mga breeding pen natin 20 by 40 po. Yung pong ating mga winning cages naman ay gagawin natin ng 20 by 20. So yan po uli yung ating junior boar. At narito po ang kanyang mga kasamahan pa. Meron pong may mga kasta na sa mga ito. So tuloy na po ako dun sa ating first breeding pen. Ito naman po ang ating first breeding pen. Yan po, heavy pregnant na ang ating inahin. Katabi niya po si Mama Kalinga. Si Kalinga po nung una ay 8 to 10 ang anak, pero yung huli niya ay 8 uli. Ngayon po ay buntis na uli. Kaya yan po, isa pang heavy pregnant. Isa po sa matanda natin talagang inahin ito. Yan po, sayad na. Mas gusto ko naman po yung mga inahin na ganyan na maigsi ang paa kesa dun sa matatangkad pong mga inahin. So dito po ay dalawa na ang ating bagong anak na inahin din. 8 po ang naging anak ng inahin na yan na nasa silong. Yan po siya, kasama ang kanyang mga biik. At ito po ang bagong umanak. 5 naman po ang kanyang naging biik. So ayan po siya. Yan pong mga damong nandyan. Ayan, may nailabas na po si Mariano. Papalitan po natin ng dayami yan. Hindi ko po alam ang pangalan ng damong ito, pero napakatigas po ng mga sanga niyan. Namamatayan po tayo ng biik at naiipit sila. Hindi po makakalas pag suksok sila dyan sa mga damong yan. Kaya po papalitan natin ng dayami ang kanyang nest material. Pagkatapos po ay dyan muna siya, mga 2-3 araw lang naman po yan, at saka natin pa aalpasan. So dito po ay gagawin namin yung isa pang 40 by 20 na silungan. Dahil ito pong luma nating silungan
Kahit na good lumber po ang ating ginamit, marami na po ang inakyat ng anay. At yung lona po ay napupunit na rin. So yan po yung unang ginamit na lona. Mga sobra pong lona noon yan na galing daw pong Japan. Pero pag nakabilad po ay madaling lumutong. So gagawa po tayo ng isa muna dito para may alternate ng silungan, at dun po sa tawid ng bakod yung kanilang magiging rainy season na kulungan, kung nasaan yung ating mga dumalaga ngayon, ay magtatayo rin po tayo ng isa pang silungan doon. Pagkatapos po ay magtatayo pa rin tayo ng isa silungan, siguro po ay sa gawi rito, para po marami ang masisilungan. So ang target ko po sa mga breeding cages natin ay dalawang 20 by 40 para po sa ating 25 na inahin, isang bulugan at ang mga magiging biik. So ito po sa likuran ang iba pa nating mga alaga dito sa breeding cage 1, kung nasan po ang ating mga nakatatandang inahin. Yan po, malalaki na ang kanilang mga tiyan at ready na pong umanak uli. So nga po, in preparation for production natin ng December. Yan naman po si third ang atin pong boar dito sa first breeding pen. At yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta. Please share, like, and subscribe.